Sa puntong ito, kuha tayo ng mga update dyan sa ilang aktibidad sa mataas na kapulungan ng Kongreso pati na yung iba pa mga kaganapan, lalo na itong tungkol sa usapin ng produktong petrolyo na nanggagaling sa gitnang silangan. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis Bombo Ever, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines na problema pa rin ng Pilipinas ang supply ng langis. Ilang linggo na sumiklab ang digmaan sa Middle East at kawalan pa rin ng konkretong pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng negosasyon sa dalawang bansa, ngunit nananatiling sarado pa rin ang Strait of Hormuz na siyang pangunahing daan ng pinagkukunan ng supply ng langis sa gitnang silangan. Kumpiyansa naman si Gatchalian na umuusad ang pag-uusap patungo sa tigil putukan o pagtatapos ng digmaan. Ngunit magtutuloy-tuloy aniyang pistoks ng Estados Unidos at Iran, maaaring magbukas ang Strait of Hormuz at magkaroon na rin ng pagbaba sa presyo ng langis sa bansa. Ngunit sa kabila nito, hanggat hindi nagbubukas ang naturang daanan ng mga barko, nananatiling suliranin ng Pilipinas ang pagkukunan ng supply ng langis. Pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Well, ngayon meron pa rin tayong problema pagdating sa supply dahil pa-normalize pa lang yung situation sa Middle East at doon sa huling pagdinig namin, ang supply natin on the average ay 50 days. Pero inaasahan natin na magiging mas mabuti na yung kondisyon dahil nabasa ko this morning na yung Strait of Hormuz ay bubuksan na habang may ceasefire. At ang kagandahan rin nitong dalawang bansa, Iran at Amerika nag-uusap at nakita ko sa interview ni President Trump, parang positive siya. So tingin ko mayroon talagang sincere efforts na mag-usap at itigil na ang putukan. Pag ganun mangyari, bubuksan ng Strait of Hormuz, magkakaroon na tayo tuloy-tuloy na supply at bababa na ang presyo ng. Matatandaan Bombo Dennis Bombo Ever na sa huling pagdinig sa Senado, kinumpirma ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang pagbili ng Pilipinas ng tinatayang 1 million bariles ng langis sa halagang 12 billion peso kung saan dumating na umano ang paunang batch nito sa bansa at inaasahang darating naman ang pangalawang natitirang batch ngayong linggo. Ipinaliwanag naman ng kalihim na halos 5 araw lamang ang nadagdag nito sa kasalukuyang supply ng langis sa bansa. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na tuloy-tuloy ang hakbang na ginagawa ng ahensya upang magkaroon ng karagdagang supply ang bansa. Kabilang na dito ang nauna ng iminungkahing government-to-government approach upang mapabilis ang negosasyon sa ilang bansa na maaaring maging alternatibong mapagkukunan ng supply ng langis. Pakinggan naman natin Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. So the 1 million barrels is 159 million liters, which is good for 5 days for the entire country of diesel, Mr. Kaugnay nito, aminado si Gatchalian na nagkaroon siya ng pagkabahala sa naging aksyon ng mga ahensya dahil sa kawalan ng contingency plan sa mga naunang pagdinig ng Senado sa kasagsagan ng krisis ng langis sa bansa. Importante aniya sa ganitong sitwasyon ay handa ang gobyerno at may konkretong plano lalo na kung sakaling lumala ang sitwasyon. Dahil dito, binigyan din ni Gatchalian ang kahalagahan ng pangmatagalang solusyon sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Kabilang sa mga hakbang iminungkahi ng senador ay ang pagpapataas ng buffering stocks ng bansa at paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng supply ng langis upang hindi na nakaasa ang Pilipinas sa Middle East. Muli, pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Dapat natin pag-isipan in the future kung paano natin palakihin ang local inventaryo natin. Sa ganun punto, marami tayong dapat pag-isipan para kung may tumama na ganito, handa tayo palagi. Isa na dyan yung local inventory natin. Isa na dito kung saan tayo bumibili. Hindi na tayo pwedeng isa lang ang binibilan natin, Middle East. Dahil kung may mangyari sa Middle East, problematic tayo. Mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.